Maagang umuwi buhat sa trabaho si Carlo. Masakit kasi ang ulo niya dahil sa nilamay na office works kagabi. Dire-diretso siyang pumasok sa bahay na naipundar niya. Hindi man ganong kayaman, ay masasabing maginhawa ang buhay nila kasama ang kinakasama. Pagkatapos igarahe ang kotse ay napahugot si Carlo ng hininga. Pagod na pagod ang pakiramdam niya at ang asawang si Jane lang at ang lambing nito ang gamot. Ngunit itong huli ay may napansin siyang kakaiba dito. Gusto na niyang humika dahil sa matinding pananakit ng ulo. Hindi niya naituloy ang paghakbang paakyat. Nakita lang naman kasi niyang lumabas sa kwarto nila mag-asawa ang boy nilang si June. Nagulat din ito na makita siya. "Magandang hapon po, Sir Carlo." Parang nahihiyang sabi nito, tsaka nagmamadaling bumaba. Hindi niya ito sinagot. Sinundan na lamang niya ito ng tingin bago siya humakbang paakyat. Sa kwarto, naabutan niyang katatapos ng maligo ng asawa niya si Jane. Nagulat ito nang mabungaran siya. "Oh, ang aga mo naman yata ngayon." Napansin niya ang nakakalat na hinubad at tissue sa lapag. May natapakan din siyang medyo malagkit. "Ano to?" tanong ni Carlo. Nataranta naman ng asawang si Jane. Yung shampoo kasi. Natapon ko kanina." Agad na nilinis si Jane ang mga nagkalat sa lapag habang siya ang nakakaramdam na ng inis. "At ang kwarto? Ang gulo? Hindi mo ba pinalinis kay Manang?" "Ipapalinis ko pa lang sana." Naiinis man ay hindi na lamang kumibo si Carlo. At dahil masakit ang ulo ay sa guest room na lamang muna siya matulog. Pagpasok ni Carlo, may ilang gamit na panlalaki ang naroon. Sino ang natutulog doon sa gabi? Isa lang ang boy nila at wala rin siyang driver. Naisip niyang baka si June ang natutulog doon. Pero hindi niya pinatulugan ang guest room sa boy at kasambahay. Dahil para lamang yun sa mga bisita nila. Ayaw ni Carlo mag-isip ng kung ano-ano. Gusto na niyang magpahinga, kaya minabuti na lamang niyang sa sala na lang matulog. Nagbili na lang siya sa kasambahay na huwag mag-iingay. Likas kay Carlo ang pagiging mabait, lalo na sa asawa at mga tao sa bahay. Malaki din siyang magpasahod, kaya naman ay talagang nagtatagal ang mga kasambahay sa kanya. Maliban lang sa boy na 2 buwan pa lang sa kanila. May itsura si June. May maganda itong katawan na animo ay nagji-gym. Dahil na rin siguro sa bigat ng trabaho nito. Ito kasi ang boy nila sa kanilang water refilling station sa loob ng kanilang subdivision. Stay in sa kanila si June at libre ang pagkain. Ngunit hindi niya maiwasan na magpatanong kung sapat ba o kinulang ba siya sa pagganti ng kabutihan nito. Anong ibig sabihin ng dinatnan niya at ng mga hinala niya? Lalong sumakit ang kanyang ulo. Gabi na magising si Carlo. Tumayo siya dahil nakaramdam na siya ng gutom. "Si Ma'am Jane mo?" tanong niya sa kasambahay na si Manang Rona. Matapos siyang hainan nito. "Nasa water station po. Marami po yatang umorder ng tubig, kaya pumunta si Ma'am Jane." "Akala ko ba may gagawin siya ngayong gabi?" anya sa kasambahay. "Hindi ko po alam, sir." Magalang na sagot ni Manang Rona. Sa bahay lang palagi si Jane, pero dahil naiinip ito, kaya nag-o-online job ito at kung ano-ano ang mga pinopost. Ibinebenta nito ang mga damit na pinagsawaan na nito online at iba pa. Maganda ang asawa niya si Jane. Marahil yon ang dahilan kaya magustuhan niya ang asawa. Dati itong katulong nila, pero na-in love at nagagustuhan sila sa isa't isa kahit paayon ng mga magulang niya sa babae. Marami siyang naririnig na hindi maganda tungkol kay Jane noon, ngunit dahil mahal niya ay tanggap niya anuman ang pagkatao ng asawa. Binigay niya ang lahat ng gusto ni Jane, kahit na ito pa yata ang pinakamagastos na babae ay okay lang, hanggat may pera sila ay okay lang. Ganon kamahal ni Carlo ang asawa. Inaalagaan at ibinibigay niya ang gusto nito. Bata pa kasi ito,
21 lang, samantalang siya ay 35. 14 years ang pagitan ng edad nila. Kaya kahit anumang hilingin nito ay binibigay niya kahit hindi naman ito kailangan. Madalas din itong umuwi na madaling araw kasama ang mga kaibigan nito upang mag-party-party. Hindi niya hinihigpitan si Jane, kaya marahil ay nasanay ito sa dahil maluwag siya rito. Ayaw ni Carlo na masakal niyang asawa at magkaroon sila ng di pagkakaunawaan. At panatag naman siyang hindi siya nito lolokohin. Ngunit iba ang pagdating ni June. Iba ang kaba ni Carlo. Patapos na siyang kumain na dumating ang dalawa, nakita pa niyang inabutan ng asawa ng pera si June. Marahil ay sahod nito. Nakahiga na sila mag-asawa pero hindi nadalawin ng antok si Carlo. Mahaba-haba din kasi ang tinulog niya ng hapong yun. Nilingon niya ang asawa at niyakap mula sa likuran. Napakabango kasi ng asawa niya. Hinawakan niya ito sa balakang, ngunit naramdaman ni Carlo ang pagpiksi ni Jane. "Ano ba, Carlo? Inaantok na ako eh," reklamo ni Jane. "Maiba ka na ba? Bigla ka naging ganyan. Parang hindi mo ko asawa." "Hindi ka ba nakakaintindi? Pagod nga ako." "Pagod? Dito ka lang naman sa bahay. Paano ka mapapagod? Hindi ka naman gumagawa ng gawaing bahay." "Ewan ko sa'yo. Matulog ka na." Inis na nagtalukbong ng kumot si Jane at muling tinalikuran ang asawa. Bumuntong hininga na lang si Carlo at nagpa siyang matulog na lamang. Palaging ganoon si Jane. Maraming dahilan na hindi na naiintindihan ni Carlo. Kung pagod ito, mas lalo na siya dahil siya ang nagtatrabaho para sa kanila, habang ito ay kain-tulog lang at pag-online lang ang inaatupag, nakakarampot lang ang kinikita. At kulang pa dito. Ayaw namang iasa ni Carlo sa refilling station nila dahil minsan ay mahina ang kita nun. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Carlo, ngunit nauna nang magising ang asawa niya. Paglabas niya ng kwarto, naninig niya may nagsasalita sa guest room. Kakatuki na sana niya nang biglang bumukas ang pinto. Dahilan para magulat siya at napaatras sa hagdan at nahulog siya pababa. Nang magising si Carlo ay nasa ospital na siya. Wala si Jane sa tabi niya, tanging ang doktor ang nandoon. Medyo nanlalabo ang paningin niya. "Mabuti na lamang ay hindi napuruhan ang mata mo. Dahil kung nagkataon, maaari mo itong ikabulag." Dahil sa sinabi ng doktor, ay nagkaroon ng ideya si Carlo. Sa totoo lang, gustong-gusto niyang malaman at makita kung totoo nga na niloloko siya ng asawa niya. Kaya kinausap niya ang doktor na sumuri sa kanya. Agad naman itong pumayag sa gustong mangyari ni Carlo. Kaya nang dumating si Jane, ay sinabi ng doktor ang kalagayan ni Carlo. "Oh, ngayon nabulag ka na. Huwag ka nang pasaway para manumbalik yung paningin mo. Yun ang bilin na doktor." May pag-asa pa naman daw. Napatango na lang si Carlo sa sinabi ni Jane. Nakauwi na sila sa bahay. Gaya ng plano niya, yun nga ang sinabi ng doktor sa asawa niya. Panandalian siyang bulag at babalik din naman ang paningin kapag hindi siya nagpasaway. "Medyo nahilo kasi ako, kaya hindi ko namalayan na nasa hagdan na pala ako. Sa dami ng trabaho nilamay ko noong nagdaang gabi." "Nariyan na yan. Wala na tayong magagawa pa. Basta, manatili ka na lang sa kwarto para makapagpahinga at mabilis ang recovery mo. Hindi naman tayo mamumulubi. Malakas ang water station. Ang mahalaga ngayon, gumaling ka." "Gusto mo pa rin ba ako kahit bulag na ako? Baka ipagpalit mo na ako niyan." "Hay nako, huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ko yan gagawin sa'yo." "Salamat naman kung ganon. Sana totoo yan dahil hindi ko na makikita ang mga ginagawa mo." "Asahan mo yan, Carlo. Mananatili akong tapat sa'yo."
Lumipas ang 4 na araw, pinakiramdaman ni Carlo si Jane. Pinagpatuloy niya ang pagpapanggap na bulag at marami siya natuklasan sa kanyang asawa. Napatunayan niyang totoo ang mga hinala niya rito. Naghihintay lamang siya ng tamang pagkakataon. Isang araw, wala ang kasambahay nilang si Rona at dahil linggo ay nagpaalam itong magda-day off. Dadagdagan ko pa yan kapag malakas ang kita ng feeling. Hindi naman ako pwede manghingi kay Carlo. Baka makahalata na siya. Rinig ni Carlo ang boses ni Jane mula sa baba. Asahan ko yan, Jane, ha? Alam mo naman, kailangan ko ng pera pampagamot ni Lola. Oo, tsetsempo lang ako. Huwag kang mag-alala. Mahal naman kita. Kung pwede lang maging aking ka na forever, ay ginawa ko na. Hindi pa pwede, June. Kailangan ko pa si Carlo. Wala pa ako naiipon. Kapag may malaking pera na akong hawak, sasama na ako sa'yo. Tsaka, ayokong maghirap, kaya magtiis muna tayo ng ganito. Oh, sige na nga. Basta, di mo ko pababayaan at lagi may bonus. Oo naman, June. Ikaw pa. Tiimbagang na nakikinig si Carlo. Hindi siya magpahalata na naroon lang siya sa taas. Habang nag-uusap ang dalawa, na nag-umpisang kumain ng dalawa ay tsaka siya bumaba. Pakapaka pang bumaba sa hagdan si Carlo. Napansin niya kasing naroon sa hapag si Jane at June at kumakain. Nagsusubuan. Jane, nasaan ka? Hihingi sana ako na may inom. Ngunit wala sumasagot kahit nakikita naman siya ng dalawa. Nanatiling tahimik si Jane at maging si June. Jane, nasaan ka? Tulungan mo naman ako, oh. Napansin ni Carlo at pag-ikot ng eyeball ni Jane na tila naiinis na sa kanya. Tumayo ito at walang ingay na lumabas. Oh, saglit lang. Nasa labas ako. Bakit? Nagugutom ka na ba? Kunwaring sagot at naiinis si Jane bago pumasok. Nakita pa niyang tumayo si June at lumabas ng bahay. Pero bago yun, tuluyang lumabas at niyakap pa ito ni Jane. Kaya lalong nagngit-ngit sa galit si Carlo. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Lumayas kayong dalawa sa bahay na to! Nagulat sina Jane at June. Napatulala pa sa kanyang asawa bago tuluyang lumapit. Carlo, hindi ka nabulag? Kailanman ay hindi ako naging bulag. Kinasabwat ko lang ang doktor para mahuli ko kayong dalawa. Matagal ko nang nararamdaman na niloloko mo ko, Jane. Galit na galit si Carlo. Kulang na lang saktan niya si Jane, pero hindi siya ganoon. Pasensya na po, Sir Carlo. Matindi lang ang pangangailangan. Hingin pa umanhin ni June. Maraming babae dyan, June. Bakit si Jane pa? Lumayas ka ngayon din. Yumuko lang si June at tahimik na umalis. Sorry, Carlo. Nadala lang ako ng tukso. Humagulhol si Jane at lumuhod pa kay Carlo. Pinalayas niya ang mga talipandas at nangakong sa sariling kahit mahal pa niya ito ay hindi na niya babalikan pa. Patawad, Carlo. Mahal kita. Babaeng sinungaling. Huwag ka na magpapakita sa akin. At ni isa walang dadalhin sa mga binigay ko sa'yo. Kung ano ka nang dumating dito, ay aalis kang ganun din. Lalong humagulhol si Jane sa kapalarang sinapit. Nagsisisi itong hindi naging tapat kay Carlo. Araw-araw itong bumabalik at humihingi ng tawad kay Carlo, ngunit naging matigas na si Carlo. Carlo, parang awa mo na. Wala akong mapupuntahan. Nagsisisi na ako. Hindi ko na uulitin pa. Hindi na kita kailangan. Sa ngayon, kailangan ko munang unahin ang sarili ko. Masyado ko nang inabusong sarili ko dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Umalis ka na at huwag mo nang tangkain ulit na bumalik pa. Mabilis at tinalikuran ni Carlo si Jane at hindi na nilingon pa. Mula kasi na magsama sila ni Jane ay puro na lang ang pangangailangan nito ang binibigay niya.
habang siya ay todo kayod para sa kanilang dalawa. Mabuti na lamang ay hindi niya ito pinakasalan agad. Hindi na bumalik pa si Jane. Marahil napagod na ito at naramdamang wala ng pag-asang magkaayos pa sila. Maging si June ay hindi na niya inalampa ang buhay na mayroon ito. Masaya na si Carlo mamuhay mag-isa. Magpayaman at unahin ang sarili kaysa sa ano paman. Hindi pa naman siguro huli ang lahat at makakatagpo pa siya ng karapat-dapat mahalin at magmamahal sa kanya bilang siya at hindi ang pera niya o ano paman. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!